Yes, praise the Lord. Amen. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, manalangin tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos sa maraming salamat sa dakilang ibig ko sa amin, my Lord. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Unwind the part of the service, Lord. To the first leading, Prebela Pastor, and time prophet, to God. Thank you so much. Unwind the part of my service from joyful solemn, the song of the choir, the sermon that we heard, the exhortation for giving, Lord God. Thank you on this moment, my God, this unwind the humble servant. We will with love and message to the Britain, abide sitting us out hindrances right now, my Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty belongs to our loving God. And I give double honor, respect to our deliverer, the all evangelist, with the Salmid and time prophet of our loving God. And we list Christian and cherish the blessed memories and prestige of beloved son pastor, Lina Walmida, and all beloved children, all Almida family. At magandang gabi po sa lahat nating mga beloved webcast viewer at sa inyo rin, mga minamahal kapatiran. Salamat sa Diyos sa akong pamilya, sa akong mga anak, sa akong corporate church workers, sa inyo lahat, mga minamahal. Palakpakan natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Mamali tayo maglangan kay medyo 15 minutos na lang natira sa atong mensahe. Mga minamahal, ang ating pag-aralan sa gabi ito ay natawag na liberality in the early church. Support of the Christian church. Liberality, may kagawasan, may kalayaan tayo. Mga minamahal, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at sinusuportahan ito ng mga Kristiyano sa iglesia. Palakpakan po natin ang ating malapay, no? Pakibasa lang, Matthew chapter 10, verse 6 up to 10 para maintindihan natin. Libro sa Mateo, Kapitulo 10, versikulo 6 hantod sa 10. Kundili, pangadto hinuon kamo sa mga nangawalang karniro sa banay ni Israel City. Ug samtang magapanglakaw kamo, pagwali kamo nga magaingon, ang gingharian sa langit haduol na, utso. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawan ninyo ang mga patay, hinluin ninyo ang mga sanlahon, pagulaan ninyo ang mga yawa, nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo nga walay bayad. 9. Ayaw kamo balon o bulawan ni salapi o tumbaga diha sa inyong mga bulsa sa bakos, 10. Upan niyo alang sa inyong panaw o duha ka kamisula o mga sapin o sungkod kay ang mamumuo takos sa iyang pagkakanon. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. So mga minamahal, ang mga mangangaral, ang mga apostoles sa unang panahon, sila po'y nangaral ng Ebanghelyo. Mali sila, lumalakad, nangaral ng Ebanghelyo sa iba't-iba't nga lugar, pinapangaral ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, magpagaling ka ng karamdaman, lahat ginagawa nila. Grabe mahimala. Heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, and cast out devils, freely we have received, and freely give. Magpagaling karamdaman, ang buhay ka ng patay, maglinis ka ng mga kitungin, at natanggap yung libre ang kaligtasan, ipamahagi nyo ng libre sa mga tao. Sa inyong pag-alis, pagpangaral, huwag kayong magdala ng mga ginto, mga pira, pilak, lahat ng bagay. Ibig sabihin, by faith sila. Amen ba? Huwag magdala ng panyo, mga damit, mga maraming damit, mga minimal, kaya nga naman, sa mga sapatos. Sabi ng Biblia, ang mga gumagawa sa gawain ng Diyos, sila po'y karapat-dapat na pakainin ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So, ibig sabihin yung mga manggagawa, yung mga mangaral, sa pagsagawa ng gawain ng Diyos, sila po yung mga walang puhunan, walay taga-supply sa buhay nila. Ngunit gumagawa sila ng mga himala ng galing utos ng ating Panginoon. At sila po'y karapat-dapat daw na pakainin. Amen ba? Amen. So, by faith po, ang buhay ng mga manggagawa. They are worthy. Sabi dito, the workman is worthy of his meat. So, ibig sabihin, yung mga manggagawa ay karapat-dapat silang tatanggap ng pagkain. Amen ba? Amen? Kaya nabuhay kami sa altar, nagsagawa kami sa altar, kami po ay mabubuhay sa altar. In the early church,
Naintindihan ng mga kapatiran sa unang panahon. That's why they have a liberty. Ang liberty, mayroon silang kalayaan, mapagbigay na puso. He has a generous heart. May liberty sila. Sabihin, yung puso nila ay bukas. Bukas. Amen? Amen? At sila lahat ay sinusuportahan ng mga Kristiyano sa unang panahon. Everybody say, praise the Lord. Lahat na pangailangan ng iglesia, sila po'y sinusuportahan ng mga Kristiyano sa unang panahon. Amen ba? Support of in the Christian church. Suportado sila ng mga Kristiyano sa unang panahon. Alam nila, yung mga manggagawa, walang dala. Walang hanap buhay, walang puhunan, walang-wala. Iniwanan yung trabaho, iniwanan yung mga profession, iniwanan yung mga negosyo, binigyan ang buhay sa Diyos, walang dala ng mga damit, walang dala lahat. Pero nangaral ang Ebanghelyo, ang may utos ng Diyos, ngunit ang hibala ng Diyos kasama nila. Alam po natin yan. Amen ba? I-review lang po natin ito. Amen? Kaya sabi na Apostol Pablo, yung mga tao, kapatiran, binigay nila ang ilang buhay sa mga manggagawa. Pinasakop nila ang ilang buhay sa mga manggagawa, sa mga apostoles. But first of all, ang unang pinasakupan ng buhay nila ang Diyos. But first of all, they give themselves to the Lord and ask for us. Sabihin yung mga kapatiran in the early church, una muna, binigay nila ang buong buhay nila sa paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa, binigay din nila at pinasakop ang sarila sa mga apostoles. Sa mga manggagawa, tinutulungan nila ang iglesia para isikakalago ng iglesia ng Diyos upang silang panganggaral kaya wala silang dala, wala silang pera, wala silang allowance, mga minamahal. Ngunit, sabi ng Biblia, pagawin mong kalooban ng Diyos, karapat dapat kang kakain ng pinaghaguan mo at pinagsakripisyuan. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Wala man nag-amen. Everybody say, praise the Lord. Pakibasa, Brad, pakibilisan. 2 Corinthians chapter 8, verse 4, 5 up to 7, ilokso 7, 8. Hallelujah, praise the Lord. Ikalawang Korinto, kapitulo 8, versikulo 4 hangtod sa 8. Hallelujah, praise the Lord. Nga nangamuyo kanamo sa miniton gayod, nga unta pambiton sila sa buhat sa pagtabang sa mga balaan. Sa 5, o kini dili ingon nga among gipaabot hinunua una sa tanan, sila mihatag sa ilang kagulingon ngadto sa Ginoo, o kanamo pinagi sa kabuton sa Dios. Amen. Sa 6. Tungod din si Tito among giagda nga tibason usab niya diya kaninyo ang pagpaamot nga iya nang nasugdan kaniadto sa city. Karon maingon ang kamo ng hawod man sa tanang nga butang sa pagtuo sa pagpamulong sa kaybulo o sa tanang pagkaminiton o sa inyong gugma alang kanamo. Alam nga kamo manghawod unta ining maong grasya sa pagtabang, paghatag. Palakpakan po natin, Diyos, mga minamahal. Mayroon pa? Oh. Layon ta sa versikulo 8, hallelujah, praise the Lord. Ako nagasulti nini, dili ingon nga sugo, kundi ingon nga pagkamatuod, pinagi sa pagkamasingkamuton sa uban, nga ang inyong gugma usab tinuod. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. Everybody say, praise the Lord. So mga minamahal, sila po ay nag-amot, nagsuporta, nagbigay sa pangailangan ng iglesia through the apostles. Amen ba? Amen? Amen. Binigay nila, pinasakop nilang buhay nila sa mga apostoles, sinusuportaran nila, nag-amot sila, nagbigay sila para sa gawain ng Diyos. Ngunit, una muna nang binigay ang ilang buhay sa Diyos. Importante man na. I-commit muna natin ang buhay natin sa Panginoon. Secondly, sa mga nanguna, sa mga ngaral na tinalaga ng Diyos sa ating buhay. Amen ba? Then, suporta
buong puso, pagmamahal, nga maging hawod ka sa pag-ibig, pagmamahal, sa panampalataya, at higit sa lahat, itong grasya sa pagbibigay. Everybody say, praise the Lord. Maging hawod ka sa grasya sa pagbibigay. Ano ba yung hawod? Ha? Ano ba yung hawod? Ha? Ha? Ano? Champion daw. Sabi-sabihin, maging champion ka. Maging the best ka sa pamagitan ng grasya sa pagbibigay. Ibig sabihin, may puso kang buong-buo, yung puso mo, puno ng pagmamahal sa Diyos, puno ng pagmamahal sa mga tao ginagamit ng Diyos sa ating kaligtasan. Buo ang iyong champion, ang puso mo, sa pagtulong sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka nagpapabaya sa gawa ng Diyos. Alam mo, may mga pangailangan ng iglesia, ikaw po'y nagpapakita nga, you are champion, you are the best. Ikaw ay matulungin, may puso kang lumaluwag, may liberty ang puso mo, generous ang puso mo, mapagmahal ka sa iglesia, mapagmahal ka sa Diyos, mamilan. Ayaw mo magproblema ang iglesia, ayaw ang problema yung mga manggagawa. Yun, sabi ni Apostol Pablo, sila ay tumulong sa amin, nagpakita ilang pagmamahal, at sila ay nagbigay ng tulong sa amin. Una, sa Diyos binigay ang buhay, at sa amin, pinasakop nila totoong pagmamahal. Ewan ko lang kung totoo bang mahal nyo kami. Walang naka-amen. Mahal nyo ba kami? Yan ang pangutanang krusyal. Mahal nyo ba yung mga manggagawa? Kung mahal nyo yung mga manggagawa, huwag nyo pahirapan kami. Lalo ang iglesia, huwag nyo pahirapan. Dahil sila dito, binigay ang buhay sa Diyos una at pinasakop nila buong pagmamahal, pagtulong sa mga apostoles sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Bakit sinasabi ko to? Kasi po malapit ng ating anibersaryo. December 15 na. Ilang linggo na lang. Hindi na buwan linggo na lang. Weeks na lang ang pagitan. Kami po wala kaming hinto sa bisita, pagpunta sa Bout House Station, kaya gusto namin, pagdating ng December, wala na kaming alalahanin. Grabe naming kahago, grabe ang pagod, grabe kahigtin. Weekly lang ang pagitan, pahinga namin. Kaya Wednesday lang kami dito. Friday, alis naman kami, Sunday, wala na kami. Soon naman, ganon pa rin. Mga mil, kaya gusto namin, mabisita, makapatiran, ma-revive, badasig sab sila, mapunuan sila mga salita ng ating Panginoon. Abinin mo mga minamahal, sabi ng isang kapatiran doon, alam mo, Bilabid Upi, kahit barangay kapitan lang bumisita sa amin, gabi gagalakan namin. Binisita kami ng barangay captain namin. Lalo pa po, yung mga leader sa iglesia, timalapas, gabi silin kayo, nga manggagawa, bisitahin nyo kami, puntahan nyo kami sa mga station, grabing katuwa, kagalakan namin. Na sino naman kami, napakalayong lugar, marami ka na sikaso, pinibisita, pinupunta nyo kami. Hitagaan nyo kami halaga, nagprosakripisyo kayo, napagod kayo para isagawa ang gawain. Sino kami? Katuwaan, kagalakan namin, marirevive kami, matutuwa kami, nag-iipon kami, tumutulong kami, naghanda kami, pakain namin. Bakit? Kayo pong nanalangin sa aming kaluluwa, araw, gabi. Una ang ating beloved mahal na pastor. Yan pong sabi ng Apostol Pablo, una, binigay nilang buhay sa Diyos, pinasakop, at pinasakop ng buhay nila sa mga manggagawa, sa mga ngaral. Bakit? Nakita lang totoong pagmamahal dahil may mga tao nagsakripisyo sa buhay na araw-gabi umiyak na lalangin para sila makatanggap ng mga grasya at pagpapala, proteksyon nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat maintindihan po natin yan, mga minamahal. Kahit wala kami dito, still, ito'y gawain pa rin ng Diyos. Amen? Kayong nabigyan ng sobre. Pag wala kayo nabigyan ng sobre, hingi kayo sa information. Huwag kayong maghintay na bigyan pa kayo. Hindi ako nabigyan ni Mr. Vicky ng sobre sa Pledges. Libre ako. Saan yung pagmamahal mo? Saan yung totoong pagtulong mo? Saan yung pagbigay mo ng buhay mo sa Diyos at sa mga taong nalangin para sa iyo? Wala. Dapat malungkot ka. Ba't hindi ako binigyan ng sobre? Hindi ako kaparte ata dito. Kung wala ka nabigyan ng sobre para magbigay kayo ng pledges sa anniversary, lumapit ka sa information. Mr. Vicky, bigyan mo ako ng sobre.
Kahit anong sobre, basta bigyan mo ako. Dahil ang puso ko punong-puno ng pag-ibig, pagmamahal. Gusto ko tumulong sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan pong Kristiyano ko, sang loob na binigay ang buhay sa Diyos at pinapasakop ang buhay para sa iglesia. Yan po ang sabi ng Apostol Pablo. I speak not by commandments but by occasion of the forwardness of others and to prove the sincerity of your love. Hindi ko lang salita dahil kautusan ito. Kundi ito po'y sinasabi ko para sa kapakanan ng ibang tao aron masubukan natin ang sinseridad ng pagmamahal niyo sa Diyos at sa gawain. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya kung atin ito ginagawa, wala ibang makinabang. Ikaw rin ang makinabang. Ikaw nagpapakita ng tunay mong pagmamahal. Pagsurrender ng buhay mo sa iglesia, pagpapasakop, sa iyong pagsuporta, pagtulong sa gawain, ikaw rin ang makinabang. Walang ibang makinabang ikaw. Dahil sabi ng Biblia, magbigay ka at ika'y bibigyan. At ang Diyos magbigay sa iyo, siksik, liglig, umaapaw. Ibalik ng Diyos sa iyong kandungan sa bakan. At gaano kalaki at kadako ang imong ibibigay, sukati ng Diyos. The more you give, the more you receive blessing from the Lord. Hindi po natin malabawan ang Diyos sa pagbibigay. We cannot outgive God. Una na siya nagbigay ng buong buhay para sa atin. Ang ating gawin ngayon, ibigay din natin ang buong buhay puso natin to show our sincerity of our love to God and for the church sa mga taong ginamit na kaligtasan sa atin. Una-una, sa prayer, sakripisyo natong beloved pastor, beloved stand pastor, the beloved children. Pag nakita ng Diyos yan, sabi dito, I speak not by commandment but by occasion of the forwardness of others and to prove the sincerity of your love. To prove the sincerity of your love to God and to the church. Kaya tinanong ta kayo, mahal nyo ba kami? Mahal nyo bang iglesia? Labaw, mahal nyo ba ang Panginoon? Mahal nyo ba yung tao nagsipiso sa inyo? Yan ang sabi ni Pablo. Hindi ito kautosan. Ngunit sinabi ko lang ito para sa inyong kapakanan. Na maintindihan nyo para subukan ang sinseridad ng iyong paghigugma at pagmamahal sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Dahil kumbaga sa lamesa sa pagkain, nakahanda na yung lamesa sa inyo. Mayroon ng plato, mayroon ng kutsara, mayroon ng kanin, may ulam. Uupo na lang kayo doon. At sa sandok at kayo'y kakain. Mayroon ng mga tao nagluto. Mayroon ng mga tao naghain. Mayroon ng mga tao nagplastar sa iyong lamisa. Uupo na lang kayo, kakain, titimo, upang kayo mabusog. Ganun pong ibig sabihin. May mga tao nagsakripisyo sa atin. Una, ang ating beloved, mahal na pastor, beloved stand pastor. Mga manggagawa nagsakripisyo ng ilang taon, naghago nagsakripisyo gawain, para iplastar ang gawain, mga minamahal. Yung gawain na yung plastado na, kayo ditong gawin yung sumamba na lang, magbigay, magsuporta, pakitang pagmamahal niyo sa Diyos sa gawain, hupuntaran nyo dito sa gawain ito. Dito tayo pinagpapala ng Diyos. At ito gawain na ito magdala sa atin sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Anong sabi ng Galatians 6, versikulo 6? Mag-ibasa lang. Hallelujah. Libro sa mga taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 6. Sila nga gikatudluan sa kamaturan, kinahanglan mo paambit sa tanang maayong butang ngadto sa ilang magtutudlo. Palakpakan po natin ang Diyos. Napakaliwanag sa Bisaya. Kayong naturuan ng magandang bagay asal, kailangan magpaambit kayo. Amen? Tutulong kayo, magparamdam kayo, ipapakita niyo sa mga taong nagturo sa inyo. Para matuwa naman yung mga taong nagturo, nagsakripisyo para sa inyo. Ipakita niyo rin nga sila may kaparte sa buhay niyo. Una-una,
ang gawain ng Diyos. Ano sabi? Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Ang salitang makidamay, makiisa, makidamay. Sa kalungkutan, nakidamay ka. Sa problema, nakidamay ka. Sa kawalaon, makadamay ka. Yun ang salitang makidamay. Sino bang kadamayan nyo? Doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti para sa inyo. Makidamay kayo. Amen? Parang may namatayan ba? Grabing kalungkutan nila namatayan. Walang-wala. Pumunta ka doon para makidamay. Sa kalungkutan, sa problema. O makatulong ka, nakita mo walang-wala. Dadala ka ng bigas doon, dadala ka ng kape, dadala ka ng biskotso doon. Para yung kalungkutan nila, hinagpis mawala. Bakit? Nakita nila, ikaw nakidamay sa kanila. Ganon din sa iglesia. Na dapat ang tinuturuan, kamo ang tinuruan. Tayong lahat tinuruan ng aral ng galing sa Diyos. Kaya lahat tayo makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Kami, ng mga manggagawa, kahabagan Diyos, nakidamay kami sa bawat pangailangan ng iglesia sa main church. Kaya nagre-remit tayo ng mga ministering tithes, sumusuporta tayo. Bakit? Nakidamay kami. Kaya naman, kung wala kami tinuruan ng mga pastor, saan na kami ngayon? Kung wala kami naturuan ng bilasan pastor, saan na kami ngayon? Wala kami maipaambit sa inyo. Wala rin kami maituro sa inyo. Kayo namang naturuan ng Diyos. Marunong din kayong makidamay sa mga tao nagturo din sa inyo sa mabuting aral sa paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Huwag niyo ibaliwala. Genuine nga pag-ibig, totoong pagmamahal, totoong pakikiisa, totoong pakiramay, sabi ni Pablo. At kung ginagawa niyo to, ang Diyos hindi siya bulag nga hindi niya makita ang lahat yung pakidamay, pagtutulong, ekspresyon sa iyong pagmamahal to prove the sincerity of your heart. Ano sabi ng Diyos? Pakibasa, katapusan. Philippians chapter 4, verse 14 up to 19. Anong sabi ng Biblia? Notwithstanding, we have well done. Kung ikaw nakidamay ka, nakiturong ka, nakitumulong ka, anong sabi Biblia? Notwithstanding, we have well done. Tama ang iyong ginawa. That you did communicate with my affliction. Sabi, pakibasa sa Bisaya yan. Hallelujah, praise the Lord. Filipos Kapitulo 4, versikulo 14, hantod sa versikulo 19. Hallelujah, praise the Lord. Inoon, mapaungoron ka mo sa inyong pagkikambit sa akong kagool. Ulitin mo muna. Ulitin mo yan. Hallelujah, praise the Lord. Tungkol mo magbasa ang versikulo 14. Inoon, nagmapaanguron ka mo sa inyong pagpagkaambit sa akong kagool. Amen? Sa 15. O kamong mga taga-Pilipos, nasayod nga sa pagsugod sa pagsangyaw sa maayong balita, sa paggikan ko sa Macedonia, gawas ka ninyong lamang, walay laing iglesia nga nakiguban kanako sa buhat, labot sa paghatag o sa pagdawat. Amen. Sa 16. Kabisan gani, sa dito ako sa Thessalonica, gipasadaan man ninyo akong hinabang dili lamang sa pagkausara, kundi sa makaduwa. Amen. Sa 17, dili nga nagtingo ako ang inyong mga hatag, kundi nga ginatingo ako hinuon ang tubo niini nga nag-uswag unta alang sa inyong kadagaya. Amen. Sa 18, aduna ako'y igo sa tanang mga butang, ngalabaw gani sa igo nga gikatagaan sa akong pag-ayo, sanglit, nadawat ko naman gikan kang Epaprodito ang inyong gipadala nga mga gasa, nga maoy halad nga mangamyon usaka halad inihaw nga ilang punon og magkapahimuot sa Dios. Amen. Sa 19, og ang tanan ninyong kinahanglan ighatag kaninyo sa akong Dios sumala sa iyang mga bandi sa himaya diha kang Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos.
ang panalangin ni Pablo sa lahat na binigay tulong ng mga kapatiran sa kanya. Gikan ta sa Pilipos hanggang sa Tesalonica, tinutulungan, pinapadalaan na sa Apostol Pablo. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, hindi dahil nagbibigay kayo, inaari ko, na kailangan ko yung tulong nyo, kundi gusto ko nga sa iyong pagkiramay, pagbibigay, ang tubo nito ay maibalik sa inyo. Ang tubo nito ay maibalik sa inyo. Ako alam ko mamuhay lahat, puno na ako. Ano? Dapat mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog. Palibasa'y tumatanggap kayo parte dito ng mga bagay na galing sa inyo. Na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaya-aya at lubhang nagaglugod sa Diyos. Inari ni Pablo, ang tulong gasa na binibigay sa ilan na makapatiran, sabi niya, para sa akin. Isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaya-aya at lubhang nakalugod-lugod sa Diyos. Yung lahat yung binibigay, lahat yung handog, tulong sa iglesia, yan po ay matamis, samyo nga mabango sa harapan sa ating mahal na Panginoon. At anong panalangin ni Pablo? At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang makayamanan sa kulatian kay Kristo Isus. Ang lahat yung binibigay, sabi ni Pablo, pupunuan ng Diyos, ibabalik sa inyo ang lahat yung pangailangan tungod sa kapangyarihan, kayamanan ng ating Diyos ni Jesucristo. Hindi po mabaliwala. Hindi po tayo maalkansi, mga minamahal. Ang lahat nating binibigay tulong ay isang mabangong samyo. Kaya-aya, katanggap-tanggap, kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Yang lahat yung pusong pagtulong, pagbibigay sa iglesia, sa harapan ng Diyos, napakabango yan. Napakabangong samyo. Regalo, kalugod-lugod sa Diyos, katanggap-tanggap sa kalangitan. Kaya ang panalangin ni Pablo, ang Diyos magpupuno sa inyong lahat na pangailangan. Ibabalik ng Diyos ang pagpapala sa inyo makalibong bisis. At hindi kakulangan ng ating mahal na Panginoon. Dahil pinakita mo ang iyong pakidamay, gugbat, suporta, pagmamahal sa Diyos una at sa iglesia at sa mga taong ginapin Diyos para sa iyong kaligtasan. Isipin natin mga minal, pinagpala tayo ng Diyos. Dahil bakit? Una, may mga tao nagsakripisyo para sa atin. Ang ating beloved parents in the Lord. Nagdala ng tawag ang Diyos ng mga manggagawa na kabalikat nila. Inassign sa bawat mga station. Ganon pa rin ang ginagawa. Nakibalikat pa rin. Nakidamay pa rin. Nakipagsikripisyo pa rin. Bagamat napakahirap ng buhay. Ngunit ginagawa natin ito. Bakit? Yung ating pagsuporta, yung ating binibigay na alay na buhay natin, napakabagong samyo sa harapan ng Diyos. Ang lahat na yan, hindi mabaliwala. Tatanggap tayo ng pagpapala dahil pangako ng Diyos yan. Because of His riches in glory from our Lord Jesus Christ. My God shall supply all your needs. All your needs, pupunuan ng Diyos. Hindi po mabaliwala. Bakit? Natutuwa ang Diyos, nalulugod ang Diyos sa inyong paghihirap, pakidamay sa bulaton sa Diyos at sa mga taong nanalangin para sa inyo. Awitan natin, Diyos.